afternoon to everyone. I hope every one of us is feeling blessed this afternoon. And I hope that we are ready to encounter Jesus. Sa ating pong pagsisimula, nawa po ay tayo ay nakahanda na ang ating mga sarili sa pagpapatuloy ng ating gawain. Pero bago po tayo tuluyan na magpatuloy, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa atin sa isang maikling panalangin. Lord, sa hapon na ito, Panginoon, kami ay nagpapasalamat, Lord, for this time, Panginoon, ng muli, O God, ay makaka-encounter kami, Lord, ng message po, Panginoon. Maraming salamat, Lord, because I know, Lord, that this service, O God, will refresh our soul, O God. Maraming salamat, Lord, sa buong isang linggo, Panginoon, ng iyong pag-iingat, Lord, ng iyong provision sa bawat isa sa amin, O God. Sa aming mga kaabalahan, Lord, we ask forgiveness if meron kaming mga oras, Lord, na nakalimutan ko lang, Lord. We put other things above you, O God. We want to say sorry, Lord, for our unrighteousness, Panginoon, na maaari, Lord, hindi namin sinasadya mga bagay na to, Lord. But dalangin ko, Lord, na linisin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga bagay, Lord, na hindi nakakalugod sa iyo, O God. Dalangin ko, Lord, na create us a new heart, Lord. A new mind, Panginoon, na Lord, if you need to empty us, Lord, do it, O God. For you to be able to fill us, Lord, with your peace, O God, with your love, with your joy, patience, O God. Because truly, Lord, mas gusto namin ito, O God, kaysa sa gulo, Lord, na nangyayari sa aming mga puso, O God. Sa aming pagpapatuloy, Lord, sa aming Sunday service, O God, dalangin ko, Lord, at itinataas ko sa iyo, Panginoon, ang bawat technology, Lord, na gamit namin. May it be laptop, Lord, may it be the tablets, cellphones, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na i-bless mo to, Panginoon, dahil tunay, O God, gagamitin namin to to glorify your name, Panginoon. These gadgets are from you, Lord, kaya sa oras na ito, Panginoon, bless our gadgets, Lord, but most of all, Lord, our internet connection, O God. Dalangin ko, Lord, yung data, Panginoon, yung wifi na bawat isa sa amin, O God, may we have the strongest connection right now, Panginoon. Kasi ganun, Lord, hindi po magkaroon ng aberya, Panginoon, ng aming Sunday service, O God. Dalangin ko din, Panginoon, yung aming OBS, Lord, na gagamitin, O God. Dalangin ko, Lord, na ikaw, Panginoon, mag-work dito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, magbigay, Panginoon, ng presence of mind, Lord, sa nag-ooperate nito, Panginoon. Dahil alam ko, Lord, that this application, Lord, this software, Panginoon, ay ginagamit mo, Lord, to spread your word, Panginoon, everywhere. Hindi lang kami, Lord, limited ngayon, Panginoon. Hindi na kami nakakulong lang sa isang lugar, Lord. But itong Sunday service na ito, Panginoon, ay nakakaabot na sa iba't ibang dako ng mundo, O God. And we want to praise you for that, Lord. Na meron kami mga nakakasama, Panginoon, online, Panginoon, na although, Lord, hindi kami magkakasama physically, Lord, but we believe, Lord, that when we worship you in spirit and in truth, Lord, we are one, O God. Kaya maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon, O God. Let them know, Lord, that this is not an accident that they are here, O God. Kaya sa hapon na ito, Panginoon, dalangin mo, Lord, na ikaw, Panginoon, magtanggal, Lord, mag-alis, Panginoon, ng gawa ng kalaban, O God. Na sa kalintaan na maaari maka-encounter kami ng maraming distractions, Lord, but in Jesus' name, Lord, pagpupumpahin ko, Lord, na matanggal yung aming attention sa iyo, O God. Because truly, we came here, Lord, to encounter your love, O God, to encounter your message, Panginoon, a message that will bring us hope, that will remind us that we are loved by you, Panginoon. Kaya sa hapon na ito, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming Sunday service, O God. Ikaw, Panginoon, ang kumagitna dito, Panginoon. We lay everything in your mighty hands, O God. This is our prayer in your mighty name, Jesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, inanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo. Kayo man ay nasa inyong kwarto o nasa inyong sala, sama-sama po nating papurihan ang ating Panginoon because I believe that God can see us this afternoon
Kaya sama-sama po tayong magpuri, pumalakpak, at umawit sa Kanya. Sabi po sa Psalm chapter 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my lips. Makikita po natin yung word na continually. Ibig sabihin, consistent, tuloy-tuloy po ito. Yung praise ni Lord dapat na sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, let everything that has breath praise our Lord. Amen. chapter 103, verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me.
Bless His holy name. Makikita po natin, David commanded his soul to bless Jesus, to bless His name. Kaya sa hapon po ito, I hope na iset aside natin yung mga distraction. Pwede yung katabi natin, maingay. But I pray that we will keep our eyes and our hearts focused on Jesus, on worshiping Jesus, in blessing His name. Sabi po sa ating awitin, I will bless the Lord at all times. Ibig sabihin ito, whether you are in a good condition, in a bad condition, or hindi mo maintindihan yung plano ng Diyos, ngayong hapon na ito, bless His name. And pray that, Lord, fill me up. Kung yung nararamdaman mo ngayon is you're feeling distracted, you're feeling that you are being abandoned, rejected, sabihin mo kay Lord, Lord, use this for your glory. Kasi itong sitwasyon na kinalalagyan natin ngayon, we are here because of something. May purpose ang Diyos kung bakit tayo nandito. He can turn things around. So let us trust in His name. And tell to your soul, bless the Lord, O my soul. My
Thank you.
to bless your name. And Lord, this afternoon, we came for you, not to impress you, Lord, but to bless your name. For all the good things and favors, Lord, na ibinibigay mo sa amin. Katulad doon na sabi sa kanta kanina, my soul and flesh cry out, fill me up, Lord. We pray, Lord, continue, Lord, to throw away every single distractions this afternoon. Lahat, Lord, na mga bagay na makakapagpatanggal, Panginoon, ng aming pagpo-focus sa iyo, tanggalin mo to, Lord. We want to encounter your love again, Lord. We want to encounter, experience you, Lord, in our lives. Kaya sa hapon na ito, Panginoon, show us your glory. Show us your mercy and love. Alam ko, Panginoon, na merong iba sa amin, Panginoon, we feel lost right now. Hindi namin alam, Lord, kung bakit pa ba kami nandito. But we are here. We are made to worship your name. We are made to share you to other people, Lord. Kaya sa hapon na ito, Panginoon, maraming salamat, Lord. Dahil alam namin, Panginoon, na nasa gitna man kami ng roaring seas. In Jesus' name, you can calm the seas, Panginoon, right now. You can calm our hearts. You can calm our minds. We believe, Lord, that there is power in your mighty name. Kaya sa hapon na ito, Panginoon, show us your miracle. Kumilos ka, Lord, sa buhay ng bawat isa, Lord, na nakikinig at naaabot ng aming service, Lord. We lay everything in your hands. We trust in your mighty name. This is our prayer. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Sundali sa
sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Sa pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong initibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Narikot kayo. Praise God! Nawa po, magdulot po ng encouragement sa atin ang special number ng Wings. And I hope next time makita ko po yung ibang life group naman na nag-i-special number. So sa pagkakataon po ito, nawa po ay ready na po ang bawat isa sa atin, ang ating puso, ang ating isipan, ang ating tenga sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Nawa po nakahanda na yung mga ballpen, ang ating mga Bible and notebooks, upang sa ganun ma-take down notes natin yung mga dapat nating i-share at yung mga points na nasasapul tayo. So sa oras na ito, tinatawagan ko po ang ating pastor, Pastor Noel Fontanos. Isang mapagpalang hapon pong muli sa ating lahat. Pastor Gio po ang inyong lingkod. At ngayong hapon po ito sa araw ng linggo, ako'y muli wini-welcome ko po ang bawat isa sa atin, sa ating welcome po kayo sa home church. Amen. So welcome kayo sa home church dito po sa ating church, the Jesus Christ Our Solid Rock Christian Church po. No? At gusto ko i-welcome yung ating mga kapatiran diyan sa San Lorenzo, sa dito sa Pasig, no, yung ating mga bisita na nanggaling pa diyan sa Pasig Post Office, sa Cainta Post Office, no, yung aking mga bisita diyan sa aking mga kaklase, no, yung mga naging kaklase ko po, at yung ating mga kapatiran dito po sa Tarlac, sa Ilocos Sur. Magandang hapon po sa bawat isa. Diyan po yung ating kapatiran sa Canada, sa US, no, meron din po din sa Cavite, no, yung aking mga in-laws, no, shout out ulit diyan. At yung aking in-laws din dito sa San Juan, no. Gusto ko i-shout out yung Alonso family. Yan, praise God. Pinatutuwa sa Panginoon at muli nagkasama-sama po tayo muli, no, sa isang linggong muli na binigay ng Panginoon, no, purihin ng Panginoon. At sa mga first timer at sa mga bisita ng aking mga kapatid, no, ng aking mga kapatiran dito sa ating iglesia, welcome pong muli. No, welcome po kayo dito sa aming home church. Nawa po ay ma-enjoy natin ang presensya ng ating Panginoon ngayong hapon pong ito. No, tuloy-tuloy po tayo sa ating series for this month of September na pinamagatan po natin, what you have is what you share. No, kung ano yung nasa atin, yun ang ating maibibigay. Ito yung ating maibabahagi. Amen. No, so sa akin pong pagsisimula, meron po akong katanungan. No, sabi ko dito, how do we describe the world we live in? Yan. Paano nga ba natin maisasalarawan yung daigdig, no, itong ating daigdig? Paano ba natin ito i-describe, no, yung ating bansa, yung ating komunidad, nating ginagalawan? Ano ba yung ating napapansin sa ating kapanahunan po ngayon? No, paano po natin mailalarawan yung ating mundo, yung ating bansa, itong ating kapaligiran, no? Kung ako po inyong tatanungin personally, no, ako'y para sa akin, nakikita ko po sa ating daigdig ngayon ay kadiliman, no? Or tawag ito, kasiraan o pagkabulok
ang nakikita ko dito sa ating bansa, no, dito sa ating komunidad at sa buong mundo. Nakikita ko ito, no. Sabi ko rito, bakit po itong aking nakikita, no? Kasi tunay na makikita natin, no, sa buong mundo, makikita natin ngayon is talagang sobrang gulo na ng buong mundo. Amen po ba? 'Di ba? Nung nakaraan lang balita yung binigyan tayo ng warning ng bansang Japan, 'di ba? About dito sa terrorist attack, 'di ba? Tapos yung last month lang ba 'yan, no, yung muling nabuhay yung mga Taliban dito sa Afghanistan, no? Maraming kaguluhan. Amen po ba dito sa ating bansa? Di ho ba yung ating gobyerno ngayon dahil malapit na ang eleksyon, talagang grabe ang bangayan ng mga senado at ng ating presidente, tama po ba? No, so kanya-kanya silang bangayan, silipan, no, yung kung sino yung mga nangungurap, kanya-kanyang ano ulit ngayon, no, hukayan ng kanilang mga bahong tinatago, tama po ba ako? No? Sabi ko rito, yan, no, dito sa ating pandemic, 'di ba? Na imbis na mag-decrease in numbers, nag-i-increase po ito. Bakit? Bakit patuloy sa pag-increase o pagdami ang infected ng virus na to? Dahil hanggang ngayon, maraming matitigas ang ulo. Hanggang ngayon, maraming hindi naniniwala dito sa COVID. 'Di ba? Hanggang ngayon, maraming matitigas ang ulo na hindi nagsusuot ng mask, hindi sumusunod sa mga protocols. Hindi ho ba? 'Di ba? So, makita natin grabe na ang mundo natin ngayon. Tama po ba? No? Marami din nagugulo na sa mga fake news. Hindi natin alam kung ano ba yung totoo, ano ba yung mali, no? Yung hindi totoo. Hindi ho ba? So, ganito po, no? Ganito ko po nakikita o naiilarawan ang mundo po natin o yung ating kapaligiran, no? Sabi ko dito, pero sabi ho sa Bible, no, hindi ho natin dapat pagtakkan pa itong mga pangyayaring ito. Alright? Kasi talagang noon pa man, no, makita natin na isulat na sa Bible. Alright? So, buksan nun natin sa Book of Timothy, 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5. No? Sabi ko dito, Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 2, chapter 3, 1 to 5. Sabi ko dito, ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon na kapigatian, sapagkat ang mga ito ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip ng mga maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan. Ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. So makita natin mga kapatid, noon pa man naisulat na, no, na mangyayari itong mga bagay na to dito sa ating daigdig. That's why inaano tayo dito, no, nire-remind tayo ni Apostol Pablo, no, kung paano niya nire-remind si Timothy that time, alright? So sabi ko rito, kaya lang as Christians, no, kung nakikita rin natin kung sang-ayon kayo sa nakikita ko sa ating sanlibutan, no, o sa ating bansa o kapaligiran, ang tanong, no, as Christians, ano ba yung ating naibibigay? Ano ba yung ating ginagawa? Bilang mga anak ng Panginoon, bilang mga Kristiyano, ano bang ginagawa natin dito sa mundong ating ginagalawan? Amen po ba? Again, sabi nga ng ating tema, what you have is what you share. Amen po ba? No, sabi ko dito, ang tanong, ano nga ba ang mayroon tayo na pwede nating maibahagi, no? Itong ating o maibahagi o maibigay sa mundong ating ginagalawan. Meron ba tayong puso na mapagmalasakit sa kapwa? Pusong nagmamalasakit sa ating bansa? Pusong nagmamalasakit sa ating komunidad? Meron ba tayo nito? O meron tayong pagkatao na dagdag pasakit? Alright? So again, what you have is what you share. Amen po ba? Anong meron tayo? So, ito po yung ating tatalakayin sa hapon pong ito. No, but before natin talakayin yan,
tayo po muna, no? Samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin po. Manalangin po tayo sa Lord. O Amang Banal, Panginoon, sa hapong ito, O God, patuloy ako, Lord, na nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat, Panginoon, sa panibagong linggo, Lord, na ibinigay mo sa amin, O Diyos. Salamat, Lord, sa katagumpayan, Panginoon, sa lumipas, Lord, na araw, Panginoon, lumipas na isang linggo, Panginoon. But ngayon, Lord, meron na naman kaming bagong araw, Lord, ng simula ng isang linggo. Dalangin namin patuloy, Panginoon, na nawa, Lord, patuloy nyo kaming samahan, O God, sa mga darating pang mga araw, Lord, patungo, Panginoon, sa susunod na linggo pa, O God. Lord, maraming salamat dahil nagkatipon-tipon muli kami. Lord, salamat sa iyong biyaya, Panginoon. At salamat din, Lord, sa katagumpayan, Panginoon, ng mga iglesia kaninang umaga, Lord, na nagpurit na nambahan din sa iyo, Panginoon. Salamat sa katagumpayan ng bawat mensahe, Lord, ng mga kapasturan, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na patuloy ito'y maging kalakasan, Panginoon, ng isang encouragement, Lord, sa mga churches, Panginoon, na magagamit nila para sa ganoon, Lord God, ay patuloy, Panginoon, lumago ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, sa hapong ito, Lord, pagpalain niyo po ang iyong iglesia, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na kayo ang kumilos sa bawat isa sa amin, O Diyos, sa aming mga bisita, sa aming mga invites, Lord, sa mga first-timers, sa aming mga kapatiran, mga loved ones, Panginoon, mga friends, O God, mga classmates, Panginoon. Dalangin namin, Lord, patuloy ka, Panginoon, magkaloob, Lord, ng open heart, Lord Jesus, ng humbleness sa bawat isa sa amin, O Diyos. Nawa, Lord, palawakin mo ang aming mga pananaw, Panginoon. Baguhin mo ang bawat isa sa amin ayon sa iyong nais, Lord God. Sa hapong ito, ano man ang aming marinig, Panginoon, ito'y maging kalakasan sa amin, Lord. At ito'y magsilbi, Panginoon, na transformation sa aming bawat buhay, Lord God. Again, Panginoon, dalangin ko sa iyo, O Ama, ang yung nag-uumapaw na karunungan, Lord. I-bless mo ako, Panginoon. Lukuban mo ako, Lord, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ikaw ang siya magsalita sa pamamagitan ko, Lord God. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong paanan. Nang sa gayon, ikaw lamang ang aming maitaas sa aming kalagitnaan, Lord God. Panginoon, pagpalain mo ang aming mga Wi-Fi connections, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon. Muli, Lord, sa lahat ng ito, O God, ikaw ang mapapurihan, mapasalamatan, Panginoon, at maluwalhati. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. Amen, amen, at amen. Praise God. No? Ano nga ba ang meron tayo? Alright? So, what you have is what you share. Sabi ko dito, bilang mga Kristiyano, sinasabi ni Lord sa bawat isa po sa atin, no, yung title ngayong hapong ito. Ano po yung ating title? Yan po ay, yan. Sinasabi ng Lord sa bawat isa sa atin, you are the salt of the world. Amen? Ng sanlibutan. Praise God. No? Buksan po natin yung ating mga Bible sa Book of Matthew, chapter 5, verse 13. Yan, sabi po dito, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Praise God. No, salamat po sa salita ng Panginoon. Sabi ko rito, yan, what does it mean no sinabi ng Lord, no, yung salt of the world? What does it mean? Pagdating sa dictionary, ano ba ibig sabihin ng salt of the world? Yan, no, what does it mean to be the salt of the world? Sabi sa Merriam tsaka sa Webster Dictionary, yan, ayon sa aking research, paki-flash nga po. Yan, salt of the world means a very good and honest person or group of person considered as representative of the best. Praise God. No, napakaganda po nung description. Tama po ba ako? No? Now, ang tanong, nang sabihin po ito ni Lord, masasabi ba nating isa tayo sa nagiging salt of the world? Amen? Isa ba tayo sa nagiging very good and honest person dito sa ating kapaligiran? Isa ba tayo sa group of person na kino-considered as representative of the best, no? Yung pag sinabing best, sino yan? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? So tayo ba'y nagiging representative ng ating Panginoon? No? So sabi ko rito, yan. Ano po ba ibig sabihin ni Lord nang sabihin niya na tayo sabihin niya ito sa kanyang mga alagad. No, sinabi niya, you are the salt of the world.
Ano nga ba ibig niya pong sabihin? No, sabi ko rito, makikita po natin dito sa ating Bible verse, no, Matthew chapter 5 verse 13. Before na sinabi nito ng Lord that you are the salt of the world, itinuro niyo muna yung beatitude. Amen po ba? No, iakit natin yung ating passage mula sa verse 3 hanggang verse 12, no? Makikita natin diyan yung pagtuturo ng Panginoon ng beatitude. At ako yung naniniwala na natalakay na po natin yan dito sa ating iglesia. Tama po ba? Yung pagiging mapalad, no? Sabi ko rito, yan. Tinuturo po ito ni Lord dito sa kung sino, no? Sino nga ba ang tinuturong mapalad? Amen? Diba, tinalaki natin yung beatitude. Sabi ng Panginoon, mapalad ang mga nagugutom, mapalad ang naaapi, mapalad ang kinukutya, amen, mapalad ang mga minubura. Diba? So, nagsisimula ang Lord sa pagiging mapalad dito. Amen po ba? No? Sabi ko rito, tinuturo po dito ng Lord ang dapat taglayin ng bawat nagsasabing sila'y pinagpala ng ating Panginoon. Again, no, sino nga po ba ulit yung mga taong pinagpala ng Lord? Sino po ba? No? Last month, tinalaki natin the key to a blessed life. Tinalaki natin doon. Sino nga ba yung mga pinagpala ng Panginoon? Paki-flash nga po. Sino nga po ba yan? Yan. The blessed one are those having and living a Christ-centered life. Amen? Ito yung mga tao na sinasabing mapalad. Amen? Ito yung pinagpala ng Panginoon. Ito yung walang iba kundi mga tao na nabubuhay na may Kristo sa kanilang buhay. Amen po ba? No, sabi ko dito, sa pagkakaroon ng Christ-centered life, mga kapatid, ay ang pagkakaroon po ng beatitude. No, which means, ano ibig sabihin ng beatitude? No, tinalakay natin. Sino nakakaalala dyan? Please comment down below. No, ayon sa mga scholars, no, beatitude ay hitawang salita. Amen po ba? Sino nakakaano dyan, no? Beatitude meaning, no, sabi nila, pinagdugtong lang daw po itong dalawang salita na to, yung beautiful attitude. Amen? No, meaning, nang sabihin ni Lord sa kanyang mga alagad, sinasabi, no, rin niya sa bawat isa sa atin ngayon, you are the salt of the world. No? Why? Kasi ikaw yung pinagpala ng Panginoon. You are the blessed one. Amen po ba? No? Dapat taglay natin yung pagkakaroon ng beatitude. Amen po. No, makita natin mga kapatid. Again, ulitin ko nga po, no, flashback nga po. Yan, no, yung salt of the world sa Webster Dictionary, no, yung mga tao, very good and honest person. No, makikita natin, ito yung beautiful attitude, tama po ba? Napakagandang karakter nito sa isang tao. Amen? So makita natin mga kapatid, again, nais ng Panginoon, bago ako magsimula sa ating mga points, no, himay-himayin natin. Ano kaya ibig sabihin ng Lord? Bakit niya nga ba sinabi that you are the salt of the world? You are the salt of the world. No? Bakit nga ba? Ano nga ba sinasabi dito ng Panginoon? Bakit niya sinabi ito sa kanyang mga alagad at sa atin ngayong hapong ito? No, sabi ko rito, yan, you are the salt of the world, nais ng Lord na makita natin that tulad ng asin, una, ano yung characteristic ng asin? Una nga po, ano po sabi dyan? Una, you are essential to this dying world. Amen? Sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, like salt. Yan, you are essential to this dying world. Amen po. No, sabi ko dito, bakit essential? Bakit nga ba tayo kailangan? No? Yan, we are essential because we have Jesus in our lives. No, praise God. Wow. No, sabi ko dito, bakit tayo essential? Dahil we can't live, mga kapatid, we can't live without salt. Amen? Hindi tayo mabubuhay nang walang asin.
Tama po ba ako? No, so kailangan very essential po talaga itong asin na to, mga kapatid. No, sabi ko dito sa ating buhay, no, sabi nga, no, mawalan ka na ng corned beef. Huwag ka lang mawawalan ng asin. Tama po ba ako? Sinong gusto ng gano'n? Okay lang ba na mawalan ka ng corned beef ngayon, kapatid? Ano gusto mo? Corned beef o asin? O, bahala kayo ron, no? Pero sabi ko rito, no, again, mawalan ka na ng corned beef, huwag ka lang mawawalan ng asin. Ganito ka-essential ang asin, mga kapatid, no? Sabi ko rito, dahil imagine nyo po, no? Imagine nyo po yung lasa ng inyong favorite na corned beef. Ano po ba favorite corned beef nyo? Anong tatak? Argentina? CDO? Holiday? Ano pa? Palm corned beef. Ako favorite ni Pastor po kasi yung Hereford, no, Hereford corned beef. No, shout out diyan baka sino gusto magpadala, no. But makita natin, imagine niyo yung lasa niyan. Kapag walang asin, ano kaya lasa niyan? Di ho ba? So useless din yung pagiging masarap ng corned beef na paborito natin kapag walang asin. No, sabi ko rito, yan, hindi mo rin mai-enjoy ang favorite nating corned beef kapag nawala ang alat nito. Amen po. No, so sabi ko dito, same with our Lord, same with our world pala, sorry. No, same with our world. Baliwala po ang ganda ng mundo. Nang nikain ng Diyos ang mundo, 'di ba? Napakaganda. Pero baliwala ang ganda ng mundong ito kung puro kasamaan, puro krimen, di ba? Puro korupsyon, puro turuan, puro bangayan, di ba? Tama pa, at marami pang iba. Baliwala ang ganda ng mundo kung ganito ang nakikita natin, kabulukan. No, sabi ko dito, that's why sinabi ni Lord, you are the salt of the world. Yes, you, ako, tayo, mga kapatid. No, we are essential to this dying world. If you will become salt of the world. Again, sabi kanina, no, being the salt of the world is yung pagkakaroon ng very good, honest person. No, ganito tayo, mga kapatid. No, tunay na kailangan tayo ng sanlibutan. No, tandaan po natin, sinabi po ito ni Lord sa kanyang mga disciple. No, ano ibig ko sabihin? Sinabi ito ng Panginoon sa kanyang mga followers, sa kanyang mga disciple, na kung saan sila yung mga nanalig at magap sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? No, sabi ko rito, kaya sila Lord sa hapong to, no, like the salt, naging essential ka sa mundong ito, hindi dahil gwapo ka, o maganda ka, o magaling ka, o talented ka. Hindi po. Naging essential ka. Naging essential ka ng mundong ito dahil nanalig ka. Tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, sa iyong buhay. No? Dahil ang totoong kailangan ng mundong ito ay hindi po yung talento natin. Hindi po yung galing natin o yung kagwapuhan at kagandahan natin. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na nananahan sa bawat buhay natin. Amen po ba? Itong kailangan ng mundo, kapatid. Naniniwala ko o sinasabi mo, dinideclare mo that you receive Jesus as your personal Savior, personal Lord and Savior. Kapatid, indeed, nananahan sa iyo ang ating Panginoong Jesucristo. And what you have is what you share. Amen? Kung nananahan sa iyo ang salita ng Panginoon o ang Panginoon mismo ay nananahan sa bawat isa sa atin, ito yung ating maibabahagi. Amen? That's why sinabi ng Panginoon, you are the salt of the world. You are essential. Why? Because Jesus is with us. Amen po ba ron? No, sabi ko dito, yan. No? Dahil again, what you have is what you share. If you have Jesus, you will share Jesus. We are essential because we have Jesus in our lives. And nais ng Panginoon, nung sinabi niya, you are the salt of the world, you are essential. Share it, kapatid. Amen? Share it. Ipakita natin sa ating kapaligiran na kailangan tayo ng mundo.
kailangan ng Kristo ng mundo. Amen po ba ron? No, sabi ko dito, pangalawa, like salt, nais ng Lord, nang sinabi niya, you are the salt of the world. Nais ng Panginoon na makita natin, gaya ng asin, you serve as preservatives of this decaying world. Amen? Tayo po'y nagiging preservative ng namamatay na o nabubulok na mundo. Amen? Sabi ko rito, ang asin po ay kilala naman natin bilang isang ginagamit na preservative. Tama po ba? Nung mga panahon na wala pang refrigerator, di pa uso yung freezer. Amen? Kaya nagkaroon tayo ng mga pagkaing tapa eh. Amen po ba? Kasi nung kapanahunan nila, no, ang paraan ng pagpepreserba ng pagkain, no, lalong-lalo na sa mga karne, para hindi po ito mangamoy o mabulok, no, binubudburan po ito ng maraming asin. Binabalutan po ito ng maraming asin. No, sabi ko rito, no, same with us, mga kapatid. Ngayong hapon pong ito, nais ni Lord na maging asin tayo. Amen? You are the salt of the world, sabi ng Lord. No, nais niya na maging asin ang bawat isa sa atin para ma-preserve natin ang nabubulok nating daigdig. Amen po ba? No, walang ibang desire, mga kapatid. Walang ibang desire ang ating Panginoon kundi ang lahat ay maligtas. Amen. No, kaya nais niya na ma-preserve natin. No, sabi po sa 1 John chapter 2. No, basahin ko po dito. 1 John chapter 2 verse 2. Sabi niya rito, no, siya ang kabayaran, ang ating Panginoong Jesucristo to. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Amen? So makita natin, mga kapatid, no, na truly, ang tanging hangarin ng Lord, ang tanging desire niya is to save the whole world. Amen? Yeah, Jesus' desire is the whole world to be saved. Amen. Hindi ho ba? That's why sinasabi ng Panginoon ngayong hapong ito, you are the salt of the world. I am a salt of the world. We are the salt of the world kasi nais niya na mapreserba itong nabubulok na mundo mula sa pagkakasala, mula sa kasalanan. Amen. No, sabi ko rito, makikita ho natin sa 1 John 2:2 na binasa ko kanina, no, na tunay ang tanging hangarin ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang purpose na pagparito ay para maligtas po ang buong sanlibutan. No, hindi lang ako, hindi lang ikaw, but buong sanlibutan, mga kapatid. No, sabi ko rito, that's why tinawag po tayo ni Lord na asin at inilagay niya sa bawat lugar na kung saan tayo ngayon ay naroroon. Dahil nais po niya, mga kapatid, na tayo maging preservative ng nabubulok nating community, nabubulok na bansa at nabubulok na daigdig. Dahil again, what you have is what you share. Amen? Nais niya as a preservative, nais ng Lord, no, tayo mamuhay ng pagiging preservative. Amen po ba? No, pangatlo, sabi ko rito, why Jesus called us as a salt of the world? Yan. Because like a salt, you bring flavor. Yes. Tayo po bilang asin ang nagbibigay ng lasa. Amen po ba? Sabi ko dito, sino po dito mahilig sa mga chips, di ba? Sa mga chicheria, sa French fries. Yan, sino nang mahilig dito sa burger, no? Mga chicharon. Sino dito mahilig sa lechon? Di ba? Ang lahat po ng ito, nagpapasarap po dito, walang iba kundi yung alat. Amen po ba? No? Even simpleng nilagang itlog. Di ba mas lalo mo siyang ma-enjoy kapag sinausaw mo siya doon sa asin? Tama po ba? No? Sabi ko rito, nai-imagine po ba natin yung ating bawat pagkain, mga kapatid? Di ho ba? Imagine natin yung bawat pagkain, yung mga paborito natin pagkain without salt. Sa tingin po ba natin, mga kapatid, ma-enjoy kaya natin ito? Di ba pag tayo may sakit, di ba lulutuan tayo ng ating mga magulang, ng ating mga mahal sa buhay, ng lugaw,
Di ba sasabihin natin, wow, may sakit talaga. Di ba? Hindi natin ma-enjoy yung pagkain. Bisa iniisip na sinasabi natin, paano ako gaganaan? Paano ako lalakas? Hindi ho ba? Kasi binibigay mo sa akin pagkain may sakit. Di ba? Para sa may sakit talaga. As in, walang lasa. Amen? So halos hindi natin ma-enjoy. That's why, alam niyo po, sila Pastor Larry nung araw, maalala ko tuloy, no? Kahit ilang beses na siya pinagbawalan ng doktor niya na bawal sa kanyang maalat. Grabe. Si Pastor Larry, no, parang kain niya pa rin ng chicharon, parang ng sinasabaw niya yung bagoong isda, no, sa kanyang kanin, no. Kasi mas na-enjoy niya yung flavor. Amen. So same with us, mga kapatid. Nais ng Panginoon, nung sabihin niya, you are the salt of the world, nais niya na tayo magbigay ng flavor. Amen? No, sabi ko rito, yan, sinabi ng Panginoon, you are the salt of the world dahil nais niya na ikaw, ako, tayong lahat ay magbigay ng flavor sa ating community at sa bawat lugar na ating pong mapuntahan. Again, we are the salt of the world, mga kapatid, dahil sa flavor ng mabuting balita na dapat po ay ating ipinapahayag. Amen po ba? Ito yung nagbibigay sa atin ng flavor eh. Sa ating pananampalataya, walang iba kundi yung Word of God. Amen? Di ba? Dito tayo nakakakuha ng encouragement. Dito tayo lumalakas. Dito tayo lumalago. Yung flavor ng magandang balita ng Panginoon. Amen po ba ron? No, sabi ko rito, yan. Para magkaroon po ng flavor ang community na ating ginagalawan, dapat to tayo po'y mamuhay gaya ng salt. Amen po ba? Sabi ko rito, para po magkaroon ng flavor ang ating community ginagalawan, tulad po ng asin, a little bit of salt sa isang kaserolang bulalo. Wow! Makes it more flavorful. Amen po ba? Next slide nga po ba? Ano po sasabihin ko dyan? Yan, no? As Christians, we are the salt of the world because we have the flavor that Jesus brought. Amen? And this is what we should share, mga kapatid. Ito yung dapat nating ibinabahagi. Yung ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay ng flavor sa buhay natin. 'Di ba? Nung tayo makasalanan pa, walang kabuhay-buhay ang ating buhay. Amen po ba? Walang direksyon, walang flavor. Plain lang. Amen? Para tayong nilagang buto. Amen? But when Jesus came, when we received Jesus, yung nilagang buto, nabigyan siya ng asin, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Naging bulalo siya. Amen? Naging masarap na bulalo. Same with us, mga kapatid. What we have is what we share. Yung ating Panginoong Jesucristo na nagbigay sa atin ng flavor sa ating buhay, ito yung ating ibahagi. Sa gayon, marami sa paligid natin, mga tao, mga loved ones, mga kaibigan natin, sila din naman ay magkaroon ng flavor sa kanilang bawat buhay. Amen po ba ron? No? Para po sa aking application, mga kapatid, no, sabi ko rito, maaaring ilan lang po ito sa character ng salt o asin. Yung pagiging preservative, di ba? Yung pagiging flavor. Ano pa ba yung unang slide ko po? Pakiano nga po yung unang slide ko, unang points ko po. Sige po. Unang slide. Yan. Di ba? Yung pagiging kailangan ka. Di ba? Ulitin ko po, maaaring tulad po ng asin. Okay? As Christians, maaaring iilan lang po ito. Amen? Maaaring marami pang ibang characteristic ng asin na nalalaman ng bawat isa sa atin. No? Patungkol sa tatlong to, yung pagiging essential natin, yung pagiging preservative natin, yung pagkakaroon natin ng flavor. Amen? Maaaring iilan lang po ito. No? Pero sabi ko dito, hindi ko po sure kung isa po dito ang tinutukoy na character ng ating Panginoon. Next slide po. Sige po. Yan, no? This may be just a few of the salt's character, no? Sabi ko dito, hindi ko po sure, but I'm sure, no? Isa lang po ang sigurado po ako.
No, sabi ko rito, whatever it is, I'm sure Jesus wants us to be the salt of the world for us. Una, meron po ba akong sinabi dyan? Yan, for us to see that the world is dying. Amen? The world needs someone like salt. Amen po ba? Yes. Makita natin, sabi ko rito, maaaring hindi tatlong yung character ang nais o yung sinasabi, tinutukoy ng Panginoon na sinabi niyang, you are the salt of the world. Maaaring hindi ho ito. Pero sinasabi ko rito, I'm sure, Jesus wants us to be the salt of the world for us to see, no, that the world is dying. The world needs someone like you, like me, like us. Amen? Like salt. Not to be the salt of the world. Amen po ba? No, sabi ko dito, no, kasi tunay, kailangan ng araw-araw na pamumuhay ang asin. Amen po ba? Kasi ang Lord ay sumasa atin. That's why nais niya na ikaw maging asin. No, pangalawa, sabi ko dito, for us to see that the world that we live in needs to be preserved. Amen? No, makita natin na yung mundong ating ginagalawan ay nangangailangan po talaga para ito'y mapreserba. No, sabi ko dito, gaya ng karne, nilalagyan ito ng asin para hindi mabulok at tuluyang masayang. Si Lord Jesus ang nagsilbing asin para hindi po mabulok ng tuluyan, no, ang ating pagkatao mula sa pagkakasala, mula sa ating mga kasalanan. No, siya po ang naging asin to saves us mula sa pagkasira ng ating pagkatao dahil sa kasalanan. At higit sa lahat, siya po'y naging asin, siya po'y naging preservative para tayo po, no, mula sa kabulukan ay maiahon niya mula sa pagiging sariwa. Amen po ba? No? Pangatlo, sabi ko dito, yan, no? I'm sure, nang sinabi ng Panginoon to, for us to bring flavor, no? At hindi mawalan ng alat. Ano po ibig ko sabihin dito? No, sabi ko dito, sa pagbibigay po ng flavor ni Lord, sa pagbibigay ng flavor, no, nais ni Lord na tayo po ay manatiling nabubuhay bilang pure, no, living a pure life. No, sabi ko dito, no, para patuloy po tayo na magbigay ng panlasa sa bawat madikitan natin. Amen po ba ron? No, ang tanong, no, bilang asin, paano nga ba natin mapapanatili ang ating alat? Paano nga ba natin mapapanatili ang ating alat? Una, sabi ko po dito, no, magbabad po tayo sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Let's open our Bible. Let's read our Bible. Amen po ba? No, pangalawa, magbabad po tayo sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagde-devotion, pananalangin, no, sa pagdalo sa ating mga gawain, no, pananambahan. Ito po yung mga bagay na makakatulong po sa atin para more mapanatili po natin yung alat bilang asin ng sanlibutan pong ito. Pangatlo, sabi ko rito, no, para tayo po ay mapanatili ang ating alat bilang asin ng sanlibutan, no, umiwas po tayo mga kapatid. No, umiwas po tayo at huwag makiayon sa takbo ng sanlibutang ito. No, tulad po na sinasabi sa Romans 12:2, anong sabi ron? Do not conform to the pattern of this world. Amen po ba? No, sabi ko rito, dahil tulad po ng asin, the more na nahahaluan po tayo ng ibang substance, mababawasan at mawawala ang alat po natin. Amen po ba? Same kanina, no? Kung yung bulalo, no, yung bulalo, 'di ba? The more na dinadagdagan ng sabaw to, mawawala at mawawala ang alat natin. Amen po ba? That's why do not conform, mga kapatid, no? Umiwas na tayo sa wag na tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan pong ito. Sabi ko rito, no, as the salt of the world, sabi ko rito, Jesus wants us to remain pure. Amen? Nais ng Lord, yan, no? Nais ng Lord, no, na tayo po'y mamuhay ng pure, mamuhay ng pagkakaroon ng pure heart. Amen? No, sabi ko rito, yan, the way we live
Dapat puro, no? Dapat purong asin tayo, mga kapatid. Amen? Sabi ko rito, yan, no? Like a salt of the world, Jesus wants us to remain pure the way we live to maximize, no? Nang sa gayon, mas lalo pa nating ma-enhance yung ability ng ating flavor bilang asin. No, yung ating ability ma-enhance to, ma-maximize natin yung ating flavor, no, to bless others. Yung ating flavor na bilang asin, magkaroon tayo ng flavor sa community ating ginagalawan. So that yung ating community na ginagalawan ay magkaroon po ng pagiging godly life. Amen? So kailangan sa atin din magmula ito, mga kapatid. Bilang asin ng sanlibutan ito, dapat, sinabi ko nga dyan, no, tayo mamuhay ng pagkakaroon ng pure life. Pag sinabing pure, ito po yung sinasabing godly life. Amen? Kaya nga sabi kanina, di ba, yung meaning ng salt of the world, representative of the best. Amen? Kasi sabihin, representative tayo ng Lord. Amen? So we must live a godly life. Dahil tayo po ay mga representative ng ating Panginoon. No, sabi ko dito, as salt enhances the taste of certain food, so we must be a salt. Amen? Kung paano nabibigyan niya ng lasa, no, yung bawat food, dapat ganun din po tayo, no, living our lives to bless and enhance the lives of others. Amen? Sa maliit, sabi ko nga kanina, a little bit of salt, kayang-kaya niya mabigyan ng masarap na lasa yung pinakukulang buto-buto at nagiging po ito. Amen po ba? So same with us, mga kapatid. Lagay tayo ng ating Panginoon dito sa community ng ating ginagalawan, dito sa ating bansa, dahil nais niya na tayo maghatid ng flavor. Amen? Sabi ko dito, yan, the good thing in being the salt of the world is that, ano po yan? Yan, when you see the needs of those people around you, amen, you can pray that God will use you as a salt of this world to show His goodness. Ito pa yung sinasabi ko kanina paulit-ulit na flavor natin, mga kapatid. No? Na pag nakikita natin, sabi ko nga kanina sa simula, ano bang napapansin natin, paano mo mailalarawan itong daigdig natin ginagalawan. Diba? So, ayan, no? Pinakamagandang bagay sa pagiging asin ng sanlibutan ito ay walang iba kung di makita natin yung pangangailangan. Makita natin na yung community na ating ginagalawan ay matabang. Amen? Yes. Yung mga tao sa palibot natin is walang flavor. Amen? Anong flavor to? Ito yung walang iba kundi yung flavor ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sabi ko nga kanina, ang ating Panginoong Hesukristo, He serves as preservative. Amen? Siya po yung naging preservative para sa atin. Na tayo makasalanan pa, walang ka-flavor ng ating buhay. Na tayo nabubulok na. Ang ating Panginoong Hesukristo ang siya nagsilbing asin para tayo ma-preserve mula sa galit ng ating Diyos Ama. Nang sa gayon, tayo po ay makalapit sa Diyos Ama. Amen? No, sabi ko rito, yan. Last sentence lang, mga kapatid. Because as the salt of the world, again, sa pagbibigay natin ng flavor, no? Again, sabi ko nga dyan, no? You can pray that God will use you as the salt of the world to show His goodness, to spread the flavor of our Lord Jesus Christ. Amen? Dahil pa sa pagiging asin ng sanlibutan, mga kapatid, what we have is what we share. Tayo po lahat ay manalangin sa Lord. O magbanal, muli Panginoon, kami Lord sa iyo nagpupuri, nagpapasalamat o Diyos. Lord, sa hapong ito Panginoon, nung sabihin mo sa bawat isa sa amin, Lord, that we are the salt of this world, dalangin namin Panginoon, tulungan mo kami Lord,
Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-enhance, Lord, yung aming flavor as a salt. Nang sa gayon, Panginoon, sa bawat lugar na aming mapuntahan, Panginoon, sa bawat tao, Lord, na aming madikitan, ma-encounter, sa bawat tao na magiging close contacts namin, Panginoon, silang lahat, Lord, ay mabigyan ng flavor. Yung flavor mo na ibinigay sa amin, Panginoon. Help us, Lord. Teach us, O God. Teach us, Lord, to live as a salt, as a pure salt, Lord God, sa sanlibutan ito, Panginoon, sa aming community, Lord. So that, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pamumuhay, Lord, bilang asin, mas marami pa, Lord. Mas marami pa, Panginoon, na ma-preserve. Nang sa gayon, Panginoon, kumalat ng kumalat, Lord. At yung dinidesire mo, Panginoon, na ang buong sanlibutan ay mangaligtas, Lord God. Ito, Panginoon, ang siyang maging mangyari, Lord Jesus. But again, Panginoon, hindi ito mangyayari dahil lang sa amin. We need you, Lord, sa aming bawat buhay. Ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord, sa bawat araw magbigay ng flavor sa amin, O Diyos. Ikaw, Lord, yung patuloy, Panginoon, sa araw-araw na magsilbing asin ng aming buhay. Punuan mo kami, Lord, nang sa gayong, Panginoon, wala kaming ibang bahagi, kundi tanging kayo lamang, O Diyos. Dahil, Lord, tunay, Panginoon, tama yung aming team, Lord, sa month na to, na what we have is what we share. Kung ano yung meron kami, Panginoon, yun lang ang aming maibabahagi. That's why, Panginoon, sa hapong ito, patuloy ko sa iyong dinadalangin, Lord, ang aking mga kapatiran, Panginoon. Yung mga tao na patuloy, Lord, na nakakasama namin, yung mga tao na maaabot pa, makakarinig, yung mga tao, Lord, na aming madidikitan, nawa, Lord, maranasan ng bawat isa yung flavor ng iyong goodness, yung flavor ng holiness, yung flavor ng iyong faithfulness, Lord, yung flavor ng kung sino ka, O Diyos. Kaya sa oras na ito, Panginoon, again, maraming salamat, Lord. Bless us, O God. This is our prayer. In your mighty name, Jesus. Amen, amen, at amen. Para po sa ating Lord's Supper, inaanyayahan ko na po ang bawat isa sa atin na kunin na po natin yung ating mga naihandang mga biskwit na katas ng ubas bilang pag-alaala sa mayamang pag-ibig ng ating Panginoon. Tas po natin ang biskwit na ating naihanda. Sinasabi, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Sabay-sabay po natin tanggapin. Praise God po. Ngayon naman po, itas natin yung katas ng ubas na sumisimbolo sa mayamang dugo ng ating Panginoon. In the same way, after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Tayo po lahat ay patuloy na manalangin sa Panginoon. O Amang Banal, Lord, patuloy, Panginoon, papupurihan ka namin, Lord God, sa iyong kamanghamanghang pag-ibig, O Diyos. Salamat, Lord, sa privilege, O God, na ay binigay mo sa amin sa hapong ito. Para kami, Lord, ay makasama, makabahagi sa pag-alaala, Panginoon, ng iyong dakilang pag-ibig, Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O Diyos. Nawa, Lord, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, ay maalala namin, Lord, na may isang Kristo na napako sa cross dahil sa pag-ibig para kami, Panginoon, ay maligtas. Kaya maraming salamat, Lord, sa iyong pag-ibig. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen.
God bless po. Magandang hapon sa ating lahat. Tunay nga na tayo pinagpala ng Panginoon at ang kalinga niya ay nasa sa atin. Amen? So napakaswerte natin kasi meron tayong Diyos na siyang kumakalinga sa ating lahat. Amen? So sa pagkakataong ito, buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat po ng mga Hebreo, verses 15 hanggang 16. Sinasabi, verse 15, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Verse 16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang alay na kinalugdan ng Diyos. Amen? Tunay nga na napakaswerte natin. So sinasabi dito sa ng salita ng Panginoon na ating natunghayan na huwag po nating kaligtaan ang pagpuri, ang pagpupuri sa ating Diyos. Sa anong paraan natin maipakita yung ating pagpupuri? Sinasabi sa verse 16, huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti. So kung tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, ito rin po ay ginagawa natin sa ating Panginoon. So sinasabi nga na huwag nating kaligtaan ang pagtulong sa ating kapwa. So alam po natin na ang mga halaga po na nalikom ng ating iglesia na siyang nanggagaling sa Panginoon na kung saan tayo ang ginagamit na channel of blessing, ito po ay ginagamit natin ng ating iglesia particular sa pagtulong po sa ating kapwa na mga nangangailangan, sa ating mga kapatirang nangangailangan. So ang sabi dito, i-worship po natin yung ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagkakaloob, sa pamamagitan po ng pagbibigay natin ng mga ating tithes and offering, yung ating mga pledges po. So sa pamamagitan nito, na-extend natin ang blessing na natanggap natin mula sa Panginoon sa ating kapwa. Tunay nga na fulfill natin ang utos ng Panginoon sa atin. So, napakabuti na sa atin ng Panginoon kasi ang ating iglesia ay talagang laging nandyan para tumulong po sa atin. Amen? So, tayo man din ay patuloy na binibless ng Panginoon kasi alam niya we have the heart to give para sa kanyang iglesia. So, tayo manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin at patuloy na pinapupurihan, O God. Salamat, Lord, sa kabutihan mo sa amin, sa patuloy na pagkalinga, O God, sa bawat isa sa amin, O God. Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, nandito rin kami, O God, upang ipakita, Lord, na kami ay kumakalinga sa iyong utos sa amin, that we will share the blessing, Panginoon, na kung saan ito'y nanggaling din sa iyo. Turuan mo, Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maging open, Panginoon, ang aming mga kamay, ang aming mga puso, O God, Lord, sa pagtulong sa aming kapwa, sa pamamagitan, Lord, ng iyong iglesia, Panginoon. Patuloy, Lord, kaming maglingkod sa iyo, maglingkod sa aming kapwa, Panginoon. Alam namin, Lord, na dito mo kami dinidesign, O God. Maraming salamat sa hapong ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat, O God, Lord, sa iyong pangalan. And Lord, we continue, patuloy namin pinagpray, O God, Lord, na pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga aking kapatiran, O God, Lord, ang aming mga hanap buhay, Panginoon, ang aming mga negosyo, ang aming mga resources, O God, upang sa ganun, Lord, ang mga bagay na to ay magamit namin, O God, Lord, sa paglilingkod sa iyo. Ito po, binabalik namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God! Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sa kanyang mensahe. I hope na sa ating tema may apply natin na what you have is what you share. Let us share God's message to everyone, and I hope na sabihin natin, Lord, send me out because I want to be your hands, your feet. I want to be your voice every time I speak. So let us declare
And praise Jesus because today, He is going to send you out to the world. Para sa ating pagkatapos, samahan niyo po ako sa maiksing tangin. Amang banal, Lord, sa hapong ito, Panginoon, muli, Lord, kami, Panginoon, sa iyo ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat sa katagumpayan, Lord, ng aming gawain sa hapong ito, O Diyos. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy, Lord,
ina-acknowledge namin, O God, that you are all-knowing God, Lord. Dalangin ko, Panginoon, bisitahin mo tahanan ng aking mga kapatid, Lord Jesus. Yung tahanan ng aking mga bisita, Panginoon, mga first-timer, Lord, sa hapong ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ang yung mayamang pagpapala ay igawad mo sa bawat isa, Lord Jesus. Yung pagpapalang pinansyal, Panginoon, yung pagpapalang kapayapaan, Lord, sa bawat tahanan, O Diyos, pagpapalang pagpapagaling, Lord, sa bawat may mga karamdaman, Panginoon, kayo, Lord, na nakababatid ng bawat isa sa kanila, O Diyos. Kaya sa iyo ko pinagkakatiwala, Lord God, ang lahat. Panginoon, sa hapong ito, itinataas din namin sa iyo, Panginoon, patuloy, Lord, yung aming gobyerno, yung aming bansa, Panginoon, kahabagan mo, Lord, yung aming bansa, Panginoon, dahil patuloy, Lord, na dumulobo, Lord, yung bilang ng infected, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na nawa, Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, bilang mga asin ng sanlibutan ito, Panginoon, na siyang magiging ehemplo, Lord, ng tamang pagsunod, Panginoon, sa protocols, Lord, na binigay ng aming gobyerno, Panginoon, ng aming presidente. Nang sa gayon, Lord, ay bilang asin ng sanlibutan ito, makatulong kami, Panginoon, na ma-decrease yung numbers, Lord, ng infected, O God. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa aming community, sa aming mga pinuno, sa aming presidente, Lord, sa mga mayors, senators, congressmen, O God, sa vice president, vice mayor, Panginoon, sa mga barangay captain, Lord Jesus. Kayo, Panginoon, sa mga patumamuhat, Lord, sa mga health workers, O God, sa mga LGU, Lord Jesus, sa mga ahensya ng gobyerno, Panginoon, sa mga frontliners, O God. Kayo, Panginoon, patuloy, Lord, na mag-bless sa bawat isa sa kanila, O God. Ingatan, proteksyonan mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, sa banta, Lord, ng virus na to, O God. Sa hapong ito, saluhin natin ang mayamang pagpapala ng Panginoon. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all forever and ever and ever. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Happy Sunday po sa bawat isa. Not looking back to what once was. My vision ahead to where you are now. I know you have greater things for me. So with every step I believe it's a brand new day. All my past is washed away. So I
praise tonight, Jesus.